Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sinalam ko sa mga pagali ko siya kanong agama Islam sa mapia mapita sal kanulangon. Labi-labi din sa mga pagali tano san saliw na ingad antaw kabamantialisan sa mawatan adalpa sa mapia mapita sal kanulangon. At ganun din po sa mga kapatid po natin na mga Christian ay isang pagbati po na napakagandang umaga po sa ating lahat, lalo na po sa mga kapatid po natin na sa ibang bansa. At meron lang po tayong isishare o di kaya isisingit na panawagan po ng kapatid po natin patungkol po sa isa pong kababayan po natin na namatay doon sa Kuwait po. So pakinggan po natin. Assalamualaikum po siyang lahat. Panawagan ko sa OWA sa embassy doon sa Kuwait. Sana po matulungan nyo ang kababayan natin OFW naghingi ng tulong na may nag-PM po sa akin. Sana po matulungan ng OWA maiuwi ang bangkay sa Pilipinas dahil doon namatay. Mag 6 days na po na naka-stay doon sa morgue. So, ang pangalan niya, si Isnaria Ismail Batabol. So, isa siyang Muslim, taga Mindanao. Sana po matulungan po ng OWA dyan sa Kuwait dahil yung kamag-anak niya nag-PM sa akin. Yung nag-PM naman, nandito sa Saudi. Nakipag-update po sila kung kailan iuwi ang bangkay sa Pilipinas. Pero para sa akin, baka hindi niyan iuwi sa Pilipinas kasi Muslim po siya, ililibing mismo dyan. Maliban lang po yata sa non-Muslim kasi lahat po mga namatay dito sa Middle East basta Muslim, ilibing na diretso yan. Pero bakit nilagay sa morgue? Sana po mapansin po ako ng OWA dyan. Nandyan naman po ang pangalan niya, yung number ng ID niya nakalagay dyan pero blurred masyado. Sana po matulungan niyo po siya. Nandyan po ang message nila sa akin, basahin niyo. Basahin nyo lang po ang message nila na naghingi ng tulong sa akin para matulungan po ni Sir Bongkotsia or ni Istoryahin ni Juan. Bro, papansin naman dyan, Sir Bongkotsia, pakipollow up lang po kung saan ba ilibing yan or dalhin sa Pilipinas. Nasa morgue po. So yan lang po ang message nila sa akin. Sana po matulungan ang kababayan nating OFW na sa Kuwait. Yan lang po ang PM nila sa akin na ipaabot ko sa social media at makarating sa pulo sa OWA. Kasi nag-alala po ang kamag-anak niya dito sa Saudi. Mahigit na po 6 na araw sa morgue. So sana po matulungan niyo po sila. Baka po sa iba dyan magtatanong sa akin, anong ikinamatay niya, hindi ko po alam. Malaman lang po yan kung makuha ng OWA ng polo anong dahilan dahil nandun po sa morgue sa ospital. So yung pamilya niya at lalo na yung dito sa Saudi na nag-PM sa akin, comment ka lang dyan ano ba ang dahilan, di ba? Kasi 100% marami magtatanong dyan ano po ang dahilan. Kuwait naman kasi balita, di ba? Mag-isip ng ibang kakatakot ang Kuwait na naman to, di ba? Maraming salamat po. Okay, syukran. Ayan po mga kababayan, yung panawagan po ng kapatid po natin na mayroon daw isang kababayan po natin namatay doon sa Kuwait. So hindi pa po alam kung ano yung dahilan ng pagkamatay niya at naka 7 days na daw doon sa morgue. So para po sa mga Muslim ay bawal po tumagal ng ganong katagal yung isang bangkay ng Muslim dahil kultura po ng mga Muslim pag namatay ay ililibing agad. So baka may dahilan po kung bakit hindi nakauwi agad sa ating bansa. At meron lang po akong konting katanungan sa mga kinaukulang po ng OWA dahil
nakukulangan po tayo. Pag Muslim po ay namatay sa ibang bansa, ay parang napakabagal po ng reaction po ng mga taga-OWA, o kay kinaukulan po ng OWA. So napakabagal po. Imagine nyo po mga kababayan, naka-6 na araw na yung bangkay doon, so wala pa po action yung OWA o di kaya gobyerno po natin. So ang ating lang dito, sana po maging patas naman yung gobyerno po natin, dahil nakukulangan po kami porket Muslim yung namatay doon sa ibang bansa, hinahayaan na lang doon. So napakalungkot naman isipin na ganun po yung sistema po natin. So para po sa akin, pare-pareho po tayo lahat. Ang pinagkaibaan lang po natin dito sa Pilipinas ay yung mga paniniwala, pero pare-pareho po tayong mga Pilipino. So dapat sana po ay magtulungan po tayo para po sa ikakabuti ng lahat. At gaya po ng sinasabi ko, sana po makarating po ito sa kinaukulan ng OWA o di kaya sa gobyernong ito, na sana po maaksyonan agad po yung kababayan po natin doon, sapagkat isang Muslim po ay bawal po tumagal ang kanyang bangkay. So kinakailangan po ililibing agad. So sana po makakauwi na po yung bangkay po ng kababayan po natin dito sa Pilipinas, dahil hinihintay ng kanyang mga pamilya kahit ay isang bangkay na. So nakakalungkot po isipin yung mga kababayan po natin na nagtatrabaho sa ibang bansa, pag alis dito sa ating bansa ay napaka lusog ang kanyang mga pangangatawan at napakaayos yung kanyang kalusugan. Pero pag uwi niya dito sa bansa po natin ay isa ng malamig na bangkay. So nakakalungkot po isipin na ganun ang sasapitin po ng isang Pilipino dahil doon sa kanyang pagtatrabaho sa ibang bansa. Ang masaklap pa dito mga kababayan ay hindi pa po alam kung ano yung dahilan ng kanyang pagkamatay. So sana po sa Rapitol po, baka sakali po makakarating po sa inyo ang panawagan na ito. Sana po matulungan niyo po ang mga kababayan po natin na namatay doon sa Kuwait. Ayon po sa kapatid po natin na nananawagan ay naka 7 days na daw yung bangkay doon sa ibang bansa. So kinakailangan na po makakauwi po dito sa bansa po natin, sapagkat pag isang Muslim po ay namamatay ay kinakailangan po ililibing agad. At kung sino man ang makakarinig sa panawagan na ito, sana po i-share niyo po para po makarating po sa kinaukulan po ng OWA at lalo-lalo na po sa gobyerno po natin, dahil kinakailangan na po makakauwi ang kapatid po natin na namatay daw doon sa Kuwait. So sana makakauwi na po. At maraming salamat sa mga magsishare. At inuulit ko po, isi-share po natin para po makarating po sa kinaukulan po ng OWA, lalo-lalo na po sa gobyerno po natin. So hanggang dito na lang yung panawagan po natin. So maraming salamat uli. Ako po ay bumabati ng magandang umaga sa ating lahat. At ganoon din po sa mga kapatid po natin mga Muslim. Hanggang dito na lang po ang panawagan po natin.
Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.